Good morning po. Good morning sa ating lahat. Mapagpalang umaga po. Praise God. March 1. Ang bilis po ng panahon. Parang New Year nyo ngayon, March 2. Ang bilis. Ang bilis ng oras. Talagang bukas pa. Sure na. Diba? So, napakabilis po ng panahon. Pero, kahit mabilis ang panahon, huwag kang papayag na manatili ka pa rin kung ano-ano. Amen? Kasi mabilis ang panahon eh. Pero dapat kahit mabilis ang panahon, yung pagbabago, dapat at paglago, ituloy-tuloy. Amen po ba? Amen. Praise God. Buksan po natin yung Bible natin sa Matthew 11:15. Matthew chapter 11 verse 15. Sabi po dito, yan, makinig ang may pandinig. Yan po, makinig ang may pandinig. Let's pray. Father in heaven, in Jesus' name, thank you, Lord, for this day, for everything you have done. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo, and I pray, Lord, for today, as I preach your word, ikaw ang Diyos na magtulong kong salita. I ask your blood to continue to cover everyone. Lord, give me boldness as I share your word. Ikaw ang Diyos magbigay ng kapahayagan sa buhay mo at sa anak mo na narito. Panginoon, we declare victory, we declare breakthrough, and we declare fruitfulness sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ako natin mo. So, yan po. Ang topic natin ngayon is listen. Yan. Listen. Listen. Alam niyo po, yung verse ng Matthew 11:15, napakaraming versikulo na sinabi sa Bible na makinig ang may pandinig. Sabi sa Matthew 11:15, marami pong versikulo sa Bible na sinabi to. Alam niyo po, napakaili lang ng salitang ito, pero napakadaming mga Kristyano hindi talaga naikinig. Alam niyo yun, sometimes ang mga Kristyano, masyado kang abala sa pag-memorize na maraming versikulo, pero try mo memorize yung versikulo na to. Gawin mong life verse din ito, yung makinig ang may pagdinig. Kasi maraming Kristyano matagal na sa Lord, pero sorry for the time, pero bukol. Alam mo yun? Alam mo ba? Ang puro life verse kasi ng mga tao yun, seek first the kingdom of God, and everything will be added unto you. Gawin mo yung life verse yung makinig. Amen po ba? Alam niyo kung bakit? Kasi kahit matagal ka na sa Panginoon, kung hindi ka marunong makinig, hindi mangyayari na ba mga life verse mo? Amen? Kahit sabihin natin life verse mo, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung wala ka marunong makinig, hindi pa rin mangyayari yun. Lahat ng versikulo sa Bible, yung sabi sa Bible na sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang sambahayan. Ngayon kung hindi ka pa rin marunong makinig, wala pa rin mangyayari yun. Amen mo ba? Wala. Kasi nagsisimula talaga siya sa pakikinig. Kaya nga sinabi sa Bible, makinig ang may pandinig. Kahit ano pang gawin mo araw-araw, kung hindi ka marunong makinig sa sinasabi mo, nothing will going to happen. Amen mo ba? Kailangan, ilan lang, imagine mo, ilan kaya ang taong may life verse ang Matthew 11:15? Yung makinig ang may pandinig. Diba? Masyadong abala yung mga tao ngayon sa, pansin mo, ang dami mo naman nababasa na verse. Ang dami mo naman alam na ng mga salita ng Diyos. Pero bakit pa naman nangyari? Hindi ka marunong makinig. At anyway, in-emphasize ng Lord na karaan eh. Kahit sa akin, sabi ng Lord, ano bang reason bakit nag-grow ka? Nakikinig talaga. Ano bang reason bakit na nakinig? For example, yung pinapunta ka, yung sinasabi ng Lord na, bakit gumagok ka? Nakinig ka. Alam mo yun? Sabi ng Lord, yung pinapunta ka sa lahat, kung nakinig ka. Alam mo, ngayon, maraming mga kasyan hindi ka na makinig. Parang nakakaganda ako isang leader na kinorek, sabi ko, ang hirap sa'yo, marunong ka talaga sa akin. Sabi ko sa kanya, ang hirap sa'yo, mas marunong ka sa pastor mo. Sabi ko sa kanya, sinabihan ko talaga siya kasi nag-usap na tayo eh. Nag-usap na tayo, nag-oo ka. Pero hindi ka marunong makinig. Nag-usap na tayo, sabi ko, nag-usap na tayo,
ang ganda-ganda ng pinag-usapan natin, hindi ka marunong makinig. Tapos you are expecting na may gagawin ng Lord? Wala. Alam mo, yan ang mahirap kayo sa mga Kristyano. Kinausap mo na, saksi ang langit at lupa, saksi ang Diyos, pero hindi ka naman makinig. At alam nyo, yan yung dapat maipasin sa buhay ng bawat isa. Naintindihan ko na lumaki ang bawat isa na ikaw ang susunod sa sarili mo. Pero pag dumating ka sa paglilingkod mo sa Lord, kailangan sunod ang masunod sa buhay mo. Amen po ba? I understand that some of us talagang may mga sarili kang gusto sa buhay mo. Ikaw kasi lumaki ka na susunod ka eh. Pero take note, kapag nag-serve ka sa Lord, hindi pwede talagang sarili mo ang masusunod. Hindi pwede. Kailangan ang Lord ang masunod sa buhay mo. Amen? Kasi alam mo, hanggang hindi ka natututong makinig, huwag kang mag-expect na lalago ka. Amen po ba? Malibang mamatay, sabi sa Bible, malibang mamatay ang buto bago ka lang lalago. Hindi ka talaga lalago kung buhay ka pa sa sarili mo. Yes, pwedeng puspos ka, pero ang pagpiging puspos, nagpapatotoo yan ang buhay ng Diyos. At kapag hindi ka sumunod, mas pinakalaki mo na yung pananagutan mo. Bakit? Naranasan mo na siya, hindi ka pa nakikinig. Alam mo ba yun? Yung karanasan, yes, naranasan mo siya, pero doesn't mean na naranasan mo siya. Pwede ka maligtas ka na? Hindi. Si Satan galing heaven. Alam na, sabi sa Bible, nanginig pa nga eh. Pero hindi siya sumusunod. Amen mo ba? Kaya dito, ito yung gusto, i-ano ng Lord na makinig na may panilig. Kasi meron iba na pag sabihan, feeling nila, kinokontrol sila. Pero the truth is, tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang sarili mo kung hindi ka sumusunod. Are you growing? Tingnan mo kung yung iba matagal ka na sa church, pero bakit hindi ka pa lumalago? Kasi hindi ka nakikinig. Pwede ka nag-stay ka, pero hindi ka nakikinig. Amen po ba? Kaya ito yung topic natin ngayon. Makinig ang may pandinig. Tatandaan mo, kahit sabihin natin tumagal, pwede kang tumagal sa Lord na nakastuck ka. Pwede kang tumagal sa Lord na stagnant ka. Pwede kang tumagal sa Lord na baog ka. Kasi hindi ka nakikinig. Amen po ba? Pero ang gusto ko ng Lord, after this topic, marunong ka na makinig. Ang pakikinig sa Diyos, hindi po yan siya nakikinig ka para sundin mo. Tao, nakikinig ka kasi yun talaga ang kalooban ng Lord. Amen po ba? Kaya dito sa topic natin, ipapaintindi ng Lord kung gano'n ka-importante ang pakikinig. Minsan, kala ng iba, wala-wala lang yun. Hindi po wala-wala lang. Every word na sinasabi ng Lord sa buhay mo, sa pamamagitan ng mga lingkod niya, leader mo, pastor mo, every time you disobey that word, lahat ng yan may bunga. Tatandaan niyo po. Alam mo, wala lang, meron. Amen po ba? Hindi yan sabi ng ano, kaya dapat alam mo yung matakot kasi sinasabi ng Lord. Amen po ba? Yun yung tatandaan natin. So meron pong dapat intindihan pag hindi sinusunod ang salita ng Diyos. Ang utos. Sabi dito, meron pong una. So ano po yung unang mangyayari? Number one, non-listeners die. Bago ka makinig, kailangan mo na maintindihan. Kapag hindi ka nakikinig, mamamatay ka talaga. Tignan niyo po, some of you here, bakit yung topic na natin kanina, nakaraan na sunod-sunod yung problema kasi hindi rebelde sa Diyos eh. So, sa Bible po, napaka-importante ang pakikinig sa Diyos. Kasi, pag hindi ka marunong makinig, patay ka talaga. Wala talagang ang word is napakaklaro sa kanyang utos. Hindi nga pwedeng mawin yun. Hindi niya binabawi ang utos niya. At alam mo, totoo talaga, ang spirit-filled at ang totoong puspos, one word is enough for a wise man. Yan din yung mindset ko lagi dati. One word is enough for a wise man. Sapat lang isang beses na pagsabihan. Pag paulit-ulit ka pinagsasabihan, ibig sabihin mga ka na. Amen po ba? Yan lagi din yung sinasabi sa akin. Ang Kristyano po ang ulit pinagsasabihan mga. Amen po ba? Wise, record, ulit, bangmang ka talaga. Amen po ba? Masakit ito, pero yun yung sabi ng Bible eh. And yun din yung kasabihan ng mundo eh. One word is enough for a wise man. For example, pagdating sa church, sabi ng Lord, March na, late pa rin kayo. Diba? Sa mga leaders, March na, late pa rin kayo sa prayer meeting sa umaga. Kung hindi pa kayo maluwin ng Lord, hindi kayo magpaaga. Amen po ba? Alam mo yun, one word is
sila for a wise man. Hindi dapat paulit-ulit. Hindi mo ito ginagawa sa tao, ginagawa mo ito sa Lord. And then you are expecting growth, pero sa school ang aga, sa trabaho ang aga, sa business ang aga, sa mga gawain mga kamundo ang aga, pero pagdating sa Lord, late. Amen po ba? So the point is, ang point dito na, kung nasa Old Testament tayo, actually, Old and New Testament, our God is the same. At ang point dito, everything na ginagawa mo may consequence for spiritual. Physical, kaya mo wala, pero mayroon po yan. Amen. Sa Bible, example po dito ng mga taong hindi marunong makinig. Alam mo, hindi, sa Bible, hindi po ulit ang Diyos. Pag sinabi ng Lord na gawin, pag sinabi ng Lord gawin mo to, gawin mo. Pag hindi mo ginawa, patay ka talaga. Example natin, yung sinot, hindi siya nakinig. Sabi sa Genesis chapter 19 verse 17, pagkatapos, isa sa mga anghel na nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong nilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kagulan para hindi kayo mamatay. Sa message na ito sinabi. Sa verse 26, ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya ito'y naging isang haliging asin. Dito makita ko na kapag hindi talaga marunong makinig sa isang sinabi ng Lord, yan ang kakamatay mo. Alam mo yan? Dito makikita mo na napaka-specific talaga ng Lord. Kapag sinabi mo kalingon, magkalingon. Walang paulit-ulit. Kasi pag inulit-ulit mo yun, kasi ang hindi po siya hindi po ang nagbabawi ng mga salita niya. At dito makita mo na wala naman second chance. Walang second chance to. Walang sinabi na, wala second chance. Kakalimutan ko kasi. Ayaw ang isang nasahin, hindi pa nag-ulit. Ang Krisyano, ito lang po yan. Ang Krisyano, paulit-ulit mong pinagsasabihan, may ibang naman ang puso niya. Totoo yan. May ibang naman ang puso niya, priority niya ang kasalanan, priority niya ang pagsuway, priority niya ang emosyon niya, hindi niya priority ang Lord. Kasi naniniwala talaga ako na ang taong Krisyano, pag sinabihan mo na ibinig agad, ang priority niya talaga si Lord. Amen po ba? Ang unfair na Krisyano, pag sinabihan mo, sunod talaga. Pero kapag may kahati na si Lord sa puso mo, hindi mo talaga siya priority. Amen po ba? Kaya, paulit-ulit ka sinasabihan, paulit-ulit ka sinasabihan, pero pag in love ka sa Lord, sigurado hindi ka kailangan paulit-ulit. Hindi ka pa kapagsabihan, ginagawa mo niya. Amen po ba? Amen po ba? Yan yung number one. Tinan mo sabi mo, bilingon, pero lumangin siya. So dito makita natin na napaka-importante ang makikinig. Pag sinabing, lingon lang yun, lingon lang. So, pag ikaw lumingon, pag sinabi na lang kung ka lumingon sa ulo, makinig ka. Huwag ka nang lilingon. Amen mo ba? Kasi every lingon mo, unti-unti, nagiging asin yung spiritual na buhay mo. Amen? Unti-unti. Unti-unti, pag lumingon ka, unti-unti. Nanginginak ka. Ang dumating ang time, hindi ka na makakarinig. Amen? Kaya importante ang pakikinig sa harapan ng Lord. Ito pa, Bilang chapter 4, verse 15. Sabi po dito, kapag ang kordang tipanan at ang lahat ng kabigatan dito ay ibalot na ni Aaron at ng kanyang mga anak, ang lahat ng ito ay dadalhin ng mga anak ni Koha. Ngunit huwag nilang hahawakan ang mga sagradong bagay, sapagkat mamamatay ang sino mang humawak sa mga sagradong kagamitang ito. Ito ang panguli ng mga anak ni Koha tuwing ililipat ang kordang tipanan. Sa 2 Samuel chapter 6, verse 6 to 7, nang malapit na sila sa mga giikan ng lakon, natalisod ang mga baka, kaya't hinawakan ni Uza ang kabalang tipan. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan. Sa ginawang iyon, noon din namatay si Uza sa tabi ng kabalang tipan. Kabilang din nila ng Lord, huwag hawakan. Pero ang nangyari, hinawakan siya ni Uza. At ang ending namatay po siya. So dito makita mo na, yung maliliit na bagay na yun, talagang big deal po sa Lord. Sa ating mga buhay, yung pakikinig importante talaga sa Lord. Kala mo wala, katanda ko ang mga nakikinig, inaanin yan. Ang mga nakikinig, inaanin mo yan. Amen ba? Hindi mo pwede sabihin na yung inaanin. Pero inaanin ang mga nakikinig. Ang totoo yan. You can show to the church and show to the people that you are okay, pero if you are not listening to God, you are not okay. Amen po ba? Pwede ko mapakita kahit kanino araw-araw. Pero pag di ka nakikinig sa Lord, hindi ka okay. Amen? At kapag hindi ka okay, simple lang. Kapag hindi ka okay, spiritual, burden ka na sa leader mo. Burden ka talaga. Hindi,
minsan, pwede kong ipinagdadaanan pero okay ka eh. Kasi din-shape ka na Lord. Sunod ka eh. Pinagdadaanan ka pero okay ka eh. Faithful ka eh. Nakikinig ka eh. May repentant spirit ka eh. Pero may mga Kristiyano rin na may pinagdadaanan, hindi talaga okay. Burden ka na eh. Amen po ba? Kasi na-experience ka naman marami naman pinagdadaanan. Pero hindi ka naman pwede maging burden. Amen po ba? It's a sign that you are okay sa standing mo sa Lord. May shaping ka pero sumusunod ka. Pero ang taong hindi okay, burden talaga yan. Let the group pa kayo, burden kayo. Amen po ba? Totoo naman eh. Amen po ba? Amen. Iba yung sa mga nag-let group nandun sa mga gawain sa Lord. Lagi ko natandaan na, iba yung nag-let ka na nagpaalam kasi nag-let ka na kusa ka. Bago ako nag-let sa GC namin dati sa church, nagpaalam mo na kay Pastor Jay. Sabi ko, Pastor, mag-let po ako sa lahat ng GC na hindi na ako kasali. Kung meron lang po akong GC na jojoinan, doon na lang po sa atin sa mga pastor. Kasi nag-let na ako sa mga GC sa Puerto na nag-leader na ako dito eh. Nag-let ako sa primary, nag-let ako sa primary boys, nag-let na ako sa lahat ng GC. Kasi sabi ko, Pastor GC, pag-let na po muna ako kasi wala na naman po na ako nakuha dito eh. Wala naman po akong, wala akong pinag-usapan dito na related sa atin. Let po ko, paano mo ko? Pero yung let ka tapos, parang hindi dito sa church. Hindi ka let emotionally. Totoo, emotional. Amen. Amen? Salamat talaga sa mga leader dito na may mindset na pag mag-let kayo dito ibabalik. Kayo ang talagang dapat maging leader. Kasi alam mo kung bakit? Kayo ang, yan yung magbibigyan talaga. Dapat maintindihan ng bawat isa. Pero hindi isang leader, sabi niya natin sa mga nasa part na kasi, pag mag-let ka sa group, di na kayo babalik. With conviction. Kaya ganun dapat yung mga leader. May isang salita. Amen. Kasi nakakapagod kasama walang isang salita. Amen po ba? Amen. Amen po ba? So yung point ko na, yung mga gano'n, parang naman ko talaga pag birthday na kayo eh. Amen po ba? At tatanda niyo hindi makakabuti sa inyo pag nagiging birthday na kayo. At yung mga nagiging birthday, hindi ka na nakikinig. Amen po ba? Meron ako dati mga kinakausap na tao na nagugulat ako bakit ganito birthday na. Walang matatago kung nakikidiscern yung tao. Amen po ba? Walang matatago sa discerning spirit. Amen po ba? Kaya, ang point dito na importante ang makinig ka. Pag nakinig ka, magiging pagpapala ka. Kapag dito nakinig, nagiging burden ka. Amen? At pag nagiging burden ka, ikaw rin kung mapahamak doon. So ito ba? Sa Bible, sa Book of Joshua, ito yung isang taong nakinig. Sa Joshua chapter 7, verse 1, verse 11, verse 15, verse 19 to 20, verse 25 to 26. Ito po yun. Sabi dito, ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na ipinapawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Carme, apo ni Zabdi, at apo sa tuhod ni Zerah, mula sa lipi ni Judah ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin. Kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Nagkasala ang bayang Israel. Sumira sila sa kasunduang binigay ko sa kanila, sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang masakin. Ninakaw nila ang mga yun, at itinago, at isinama sa kanilang mga ari-arian. Ang kakitaan ng mga bagay na pinagutos ko sa akin ay siyang ihahagi sa apoy, kasama ang kanyang sambahayan at mga ari-arian, sapagkat hindi niya iginala ang kasunduang binigay ko sa kanila, at nagdulot siya ng napakalaking kaskahiyan sa buong Israel. Alam niyo po, ito yung tayo namin sinabi kasi ang Lord na huwag na susundin. O huwag magkikip. Huwag sa akin na lahat ng nakuha nila sa Jericho. At sabi dito, bakit galit na galit ang Lord? Kasi nga, hindi niya ginagalang ng Diyos. Amen. Alam niyo ba itong church? Gawain ng Lord dito. Wala kayong galang sa Lord. Alam niyo ba yun? Every time you acted sa worship team, usher team, media team, wala kayong galang sa Lord. Amen po ba? Alam niyo ba, every time na napapasaway ka, dinidili mo na yung mga pinapagawa ng Panginoon. Hindi ako. Si Lord. Si Lord ang pinakapindiling para natin. Amen po ba? Yun yung point eh. Bakit galit na galit ang Lord? Hindi ginagalang ang gawain niya. Hindi ginagalang si Jesus mismo. Kasi kung marunong kang gumalang sa Lord, kung lahat tayo marunong gumalang sa Panginoon, may spirit tayo. Amen po ba?
Yun yung point eh. Lahat gawain ng Lord eh. Lahat ng gawa, at sa pagdating ng time, lahat naman tayo haharap sa Lord. Haharap ka, haharap ako, haharap tayong lahat. At kapag bumarap ka sa Panginoon, tatanungin ka ng Lord, ginagalang mo ba siya? Amen mo ba? Dito, ang nangyari, galit na galit ang Lord. Kasi nga, sa Israel, mayroong isang tao na hindi nakinig. At dahil sa ginawa niya, nilagay sa kahihiyan ng Israel. Alam totoo? For example, in the church, maraming beses na nagsasabi ng mga tao na, ayun may member na taga-River of Life yan? Oh. Ganyan pala yung taga-River of Life? Diba? Para ikaw yung nagiging isang kinalagay sa kahihiyan ng Israel. Amen mo ba? Ako naman sinasabi ko nila, pag gano'n, hindi naman lahat ng taga-church. Pag nasa church is matino, paglabas ng iba, hindi pa rin matino. Diba? Meron kasi ako nakasong dati na yun, ay taga-church pala yan siya. Ay, bakit ganyan ang ugali niya? Ay, sorry. Hindi naman protect taga-church. Hindi lahat gano'n. Pero syempre, sabi ko, hindi mo pwede itabo yung tao, lalo yung gusto yung magpabago sa Panginoon. Sabi ko, walang perfect church, diba? Sabi nga sa Bible, walang perfect church, if may perfect, huwag ka na umaten. Kasi baka ikaw na magsira. Diba? Yung nga sabi eh. Pero the point is, imagine ha, because of your life, nadadama yung lahat. So dapat ang gawin mo, paglabas mo dito, ikaw mismo maging testimony ka. Maging patotoo ka na maging ilaw ka. Ayun mo ba? Maging ilaw ka, maging light sa kanila. Paglabas mo dito, dapat makita si Kristo. Hindi ikaw. Ayun mo ba? Ayun mo ba? Okay lang kung pina-persecute ka for doing what is right. Pero ibang usapan yung pinasasabihan ka dahil nga sa hindi nila makita ang past life niya sa buhay mo. Amen? Yan yung leksyon. Bakit ang word nagalit? Kasi nga, paglabas ng church, yung Israel, nakakabiyak ko. Kaya, galit si Lord. Kaya sabi dito sa 19, kaya sinabi ni Joshua kay Akan, anak, nasa harapan ka ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Igalang mo ang kanyang pangalan. Magsabi ka ng totoo. Huwag kang magkakaila ng anuman. Ano ang ginawa mo? Sumagot si Akan, totoo poong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. At sinabi ni Joshua, yung una, grabe na sabi dito ni Joshua, nung una sabi niya pa, anak, masarapan ka ni Yahweh. Bait-bait niya pa. Pero nung nag-aami na si Akan, nagsabi na si Joshua sa verse 25, bakit mo kami pinahamak? Ikaw naman ngayon ay mapahamak ni Yahweh. Ayan. Every time pinapahamak mo yung mga tao, ikaw naman ay mapahamak ng Lord. Tatandaan yan. Sabi dito at pinagbabato ng buong bayan si Akan at ang buong ng sambahayan hanggang mamatay. Sinunog silang lahat kasama ng kanilang ari-arian. Pagkatapos tinabunan sila ng mga bato. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon na wala ang galit ni Yahweh mula noon. Ang puok na iyon tinawag na libis ng kahulugan. Sipin po sa Bible, grabe. Wala talagang second chance. Bato agad, patay agad, brutal. Diba? So, automatic talaga ganun kapatid. Huwag kang mag-expect na sometimes kasi pag may ginawa kang bagay, may mga kaawit talaga na magbabato sa'yo. Pero ang pagkakaiba sa New Testament, may hope. Pero lagi talaga ano gusto mo? Batuhin ka ng aral, batuhin ka ng leksyon, o batuhin ka ng babawa hanggang mamatay ka. Diba? Minsan pag ang tao, may mga nagawa kang hindi bagay na kagustuhan ng Lord, talagang babatuhin ka ng aral, babatuhin ka ng leksyon. Masakit yun. Pero mas okay lang batuhin ka ng aral, batuhin ka ng leksyon, kaysa batuhin ka ng bato hanggang mamatay ka. Amen po ba? Kasi sa Bible, grabe eh. Nung time na dahil kay Akan, kasi ang nangyari noon, walang namamatay sa mga Israelites. Wala. Every time na ikipaglaban sila Joshua, walang namamatay sa gera. And at that time, may namatay. Nagtanong si Joshua kay Lord, bakit Lord may namatay? Kasabi ng Lord, meron sa Israel talaga ang sumuhay. At yun naman si Akan. Nagtago kasi siya sa korba niya. Kaya every time, tatanda mo, yung mga ginagawa
ginagawa mo, pwede ka maging cause ng pagkamatay ng iba. Amen po ba? Kaya dapat ikaw ang cause ng pagkabuhay nila. Amen? Kaya importante po yung kapatid na marunong kang makinig. Kasi kung sa Bible, maintindihan mo lang yung importansya ng pakikinig, walang reason para hindi tayo makinig. Amen? Sabi dito, Hebrew 13:17. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahal sa inyo. Sila'y namamalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Ano po ito? When you lead people, kapag may mga dinikinig, hindi nakakatawa. Parang gusto na magbito sa leadership. Parang may leader ako, sumasakit sa ulo, di ba? Hindi talaga, mali ko kung mag-lead ka, doon maintindihan kung gano'ng kahirap pag ang mga nililid mo matigas sa ulo. Sabi na dito, makinig. Kasi para maging kagalakan ka sa kanila. Kasi kung hindi, mamimigati sila. At sabi dito, hindi ko makakabuti sa'yo. Nag-expect ka ba't hindi ka okay? Hindi ko blessings. Amen po ba? You are alam mo dati nung sa kwarta pa ako, lagi ko talagang inisip ko yung maging kabigatan sa pastor ko. Pero ikaw, anong prayer mo maging kabigatan ka? Di ba yung prayer mo? Maging kabigatan ako sa pastor ko. Para madagdagan yung bigat niya. Ganun ba? Ibang klase yung yung iba. Pero ang point dito, pwede ka maging kabigatan sa pastor mo, pero hindi makakabuti sa'yo. Amen? Maraming iba na, sabi ko nga, tinuro na naman ito, sasabihin ng iba. Pero hindi. Kailangan mo intindihan ng pagsunod. Amen po ba? Ang pakikinig ang sarili magdudulot ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Pag hindi nakinig, wala kang mangyari. One word is enough for Christ man. Every time, alam mo sa mga nakausap ko, lahat ng pinag-uusapan natin, talagang hindi yun inalawan ng word, wala naman. Makinig ka. Hindi yung paglabas dito, labas dito. Amen po ba? Amen? Kasi nag-uusap tayo, oo nga no. Pero after that, wala na nanako na no. Diba? Alam mo, ito yung isa, ito pa yung lagi ko sinasabi sa bawat isa sa inyo, na if you want to grow, matuto ka talaga mag-ministry mag-isa. Hindi ko kailangan kasama ko lang. Alam mo, yung isa sa revelation ng Lord dati, kasi kapag may kasama ka palagi, hindi mo makikita ang dilim ng Lord sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi nga, may dilim ko na may kasama ko lagi. May dilim sa kanya. Tapos yung dilim sa kanya, kailangan mo sa'yo. Minsan hindi ka na makapag-focus sa dilim sa'yo. Kasi nga, yung dilim na nakapokus ka. Ang na-apply mo yung dilim sa kanya sa buhay mo, yan totoo magkakaiba kayo sa harapan ng Diyos. We are all unique in the sight of the Lord. So, kung dito na, hindi mo makikita yung dilim sa iyo ng Panginoon, kung palagi ka na lang kasama ng tao. Kasi nga, wala Tapos yung integrity hindi na ma-practice. Pero, pag once na mag-isa ka na lang, mas makakapokus ka sa dilim ng Lord sa iyo. Mas makakapokus ka kung saan ka gusto pumunta ng Panginoon. There's a right time for, meron oras talaga na may kasama ka, pero mas malaki ang benefits na oras na mag-isa ka. Alam mo bakit? Napapractice yung integrity. Napapractice yung pagpipindi sa Panginoon. Napapractice yung focus ka sa Lord talaga. Napapractice yung tinatawag natin napapractice yung tinatawag natin na discipline. Self-discipline. Kahit pala naman kasi, baka pa rin. Integrity, hindi po kahit pala hindi ka naman. At nandun yung tinatawag na talagang people will going to think na wala kang ginagawa. Pero pag nakita ka nila, wow, mabunga ka na ka. Simple lang. Yung kasi, undak. Pagdating ng wala. Amen ko ba? Ganito. Pagdating dito sa inyo na wala pa. Amen ko ba? Maraming mga ganun tao, pero alam niyo po, yun yung gusto ng Lord na if you want to grow, you need to listen. Amen ko ba? Yan yung kasi totoo marami may mga kasama ka palagi. Hindi mo na alam, bang bilin sa akin ng Lord? Ano ba? Ang dami ng bilin. Di ba? Hindi ko na alam, bang bilin talaga, nagugulahan ka na. Wala na specific
Pero ang dapat mo gawin, makinig ka sa pinagtitingnan natin. Yun ang gawin mo. Ay, wala iba. Mag-focus sa pinapagawa ng Lord. Amen? Kaya nga tayo may meeting, doon pinaparating lahat. Pagdating ang susunod mo, i-apply mo. Doon ka mag-focus. Amen po ba? Hindi yun. Kasi totoo yan. Nasa ending ko minsan, ito pa yung iwas din sa chismis kapag wala kang kasama. Amen po ba? Iwas din sa kwentuhan ng buhay ng iba. Amen? Yan yung benefits. Iwas din. Kahit pa nila access mo sa din. Babae lang, bumabae. Di ba? Hindi ako naniniwala na kapag kayo nag-uusap, pinag-uusapan yung growth lang. Ay buhay na ng iba. Di ba? Buhay na. Okay lang kung okay lang kung yung nag-amis ako sa buhay. Grabe. Yung blessing talaga siya. Pero yung blessing yung buhay talaga ng iba, grabe yung buhay. Ano siya, no? Yan, mahirap. Diba? Tapos kaya hindi nag-aaway. Diba? Kaya hindi nag-ano. Diba? Ang kaya hindi nag-aanohan. Diba? Magsisi kayo. Kaya mo ba? Yun. At alam mo bakit inaalaw ng Lord ng bagay? Isa lang yung sabihin, hindi ka lukuban ng Lord yung ginagawa mo. Kasi ang sinabi niya nga, kumayo. Kumayo, hindi magkumpulan. Amen? Kumayo, magkumpulan. Sabi umayo kayo mga nakasalita. Ang nangyari, nagkumpulan. At nagchismisa. Iba, hindi po gano'n. Amen? Sa mga gano'ng bagay, akala nyo wala lang, meron. Anong ugat niyan? Hindi na naman kayo nakinig. Hindi na naman kayo nakinig. Lahat ang ugat, hindi nakikinig. Amen po ba? Kaya huwag nyo i-despise yung turo ng Panginoon. Amen po ba? Kasi pag hindi ka nakinig, maliligaw ka talaga. Sabi sa Bible, Kawika 10:17, ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay. Ngunit ang ayaw sumunod, tungo sa pagkaligaw. Maliligaw pag nanginig. Amen po ba? Kapag mag-isa, ang hirap kasi pag mag-isa. Alam mo, mas mahirap pag nakadepende ka sa iba. Dito mas mahirap. Kung sasabihin mo mahirap mag-isa, mas mahirap kapag nakadepende ka sa iba. Yun ang mahirap. Hindi mahirap mag-isa. Bakit masasabi mo na mahirap mag-isa kapag wala kang Diyos? Pero kapag may Diyos ka kahit mag-isa ka, hindi mahirap kasi sama mo ang Lord eh. Nahirapan pala hirap ka na mag-isa? Gusto mo ba dalawa? Ayos ka. Ano yung papabulat ka sa isa? Ay paano kung yung isa gusto nyo ay dalawa kayo hirap na hirap mo? Kasi dalawa kayo sanay mag-isa. Ang leader na Diyos dapat sanay mag-isa. Amen po ba? Kasi kung mag-isa ka na, equip ka na, mas marami ka pang pwedeng tulungan. Amen po ba? Hirap mag-share mag-isa? Bakit hirap mag-share mag-isa? Bakit pag nag-share ka ba? Yung kasama mo nagsalita para sa'yo? May interpreter ka? Ano? Nag-English ka? Nag-Tagalog siya? Ganon ba yun? Ano nga ba nagsalita? Kailangan na nagsayaw din sa tabi mo? Ganon ba yun? Aabahin ka ba ng kasama mo para nag-share? Kakargahin ka ba? Ano? Huwag ka ba nag-share? Nakakabay sa'yo? Gusto mo? Ganon ba yun? Hirap mag-isa. Ang totoo niya, hindi ka hirap mag-isa. Nakadepende ka lang sa kasama. Yun talaga yun. Kasi ang totoo, ang taong lingkod ng Lord, ang taong namumuhay sa integrity, na gusto niya mag-isa. Gusto niya mag-isa. Kasi pag mag-isa siya, nasa ma-maximize siya, marami siyang nagagawa. Pag sinabi ng pumunta ka doon, punta. At wala ka na inaantay. Alam mo, ang hirap kung magkasama kami evangelism. May inaantay, antayan kayo lagi. Gusto mo ba mag-share? Tapos na yung isa, pero uwi na kayo lahat. Gusto mo ba mag-share? Tapos na siya, uwi na kayo lahat. Eh di ba, isa ka na lang, para maalam ka kung hanggang 24 hours gusto mo. Amen po ba? Ano mahirap? Eh, lalo na pag ikaw yung tao kung saan gusto mo lumago. Gusto mo lumago, gusto mo lumabas pa, kaso lang dahil may mga inaantay ka, hindi ka makalago. Ganun talaga. Pag ikaw gusto mo lumago, hindi pwede makalaga. Maiiwan talaga. Mali ba mag-decide ka talaga na talaga, na iwanan mo ang sarili, iwanan, hindi ka talaga lalago.
niya nang pinitigilan siya. Hindi niya nililimitahan yung pinapag ang Lord. Pero ayaw lumago. Mahilig mag-antay. Antay. Hindi na kumikilos. Amen? Okay, that's number 1. If you don't listen, maliligaw ka at mamamatay. Amen? Number 2, listeners lead. Sabi dito, Levitico chapter 18 verse 5, ang sino mang tutupad ng aking mga kautusan at tuntunin ay mabubuhay. Ako si Yahweh. Alam niyo po, wala akong mabasa sa Bible ng mga lingkod ng Diyos na sumunod na hindi nabuhay. Lahat nabuhay. Kahit na yung mga nagkasakit, nung nag-decide na sumunod, pinagaling eh. Sa Bible, si King Hezekiah, nung time na yun, naglibang siya sa Lord. Nagmataas sa Panginoon, pinatapon siya ng nagkasakit. Mamatay na siya, pero dumating yung time, nagpakumbaba siya. Nakinig na siya ulit. Sabi naman sa kanya, dahil dyan, extend ko mabuhay mo. Alam mo, habang sumusunod ka sa Lord, ni-extend ng Lord and extend yung buhay mo. Kaya mo ba? Pero hanggat hindi ako sumusunod, hindi naman sa gusto ng Lord mawala ka na. Pero ang point ko na kapag hindi ka sumusunod, ang kaaway naman ang malapit. Naparito ang kaaway para pumatay, maniyak, mawasak. Kapag lumalayo ng tao sa Lord, ang kamatay na malapit. Kapag ginagamit ka pa ng Lord, mabubuhay ka. Amen? Hindi lang physical, pati spiritual. Amen mo ba? Deuteronomy 32:47, mahalaga ang mga salitang ito, sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyo mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain sasakutin ninyo sa kabila ng Jordan. Mahalaga po ang salita ng Diyos. Wala nang mas mahalaga kundi ang makinig dito. Amen? Kaya dapat makinig sa salita ng Lord. Amen? Kasi kung ito susundin, sabi dito, mabubuhay ng matagal. Kung gusto mo mabuhay ng matagal, sumunod ka sa Lord. Amen po ba? Amen? Ang point naman dito sa mundo, sabi ba yung mabuhay ka sa matagal. Tama ng 50 lang. Pero alam niyo po, ang ibig sabihin ng mabuhay dito ng matagal, habang buhay ko sa langit. Amen po ba? Mahalaga. May mga iba kasi hindi pinapahalaga ng salita ng Diyos. Wala na pong mas mahalaga sa mundo itong salita ng Lord. Amen po ba? Awit 11:7. Si Yahweh ay matuwid at sa gawang mabuti ay nalulugod. Sa piling niya ay mabubuhay ang sa kanya'y sinusunod. Buhay! Buhay na buhay ka. Buhay na buhay ka sa pagpapagamit. Buhay na buhay ka sa gawain ng Panginoon. Buhay na buhay ka. Every time nakasalubong ka, mukha kang buhay. Hindi ka mapatay. Amen! Kaya ikaw pag makita mo, kasi patay na lang ito. Naglalakad siya, hindi ka ba? Bakit pag naglalakad, baka ganun problema? Yung mga naglalakad, yung kumulak ko ka, nagtanong pa rin. Alam mo ba yun? Buhay! Iba maglakad ang buhay na lingkod ng Diyos. Amen po ba? Pero yung mga hindi buhay, ako. Alam mo, napaka-importante maintindihan natin yun. Kapag hindi ka buhay, paano ka makapagbigay ng buhay sa iba? Amen po ba? Pag hindi ka buhay sa harapan ng Lord, paano mo pa mabuhay ang iba? Kaya importante po mga kapatid na tayo ay sumunod. Wala akong Kristiyanong sumusunod sa Lord ang patay. Amen po ba? Patay sa sarili, pero buhay na buhay sa paglilingkod sa Lord. Amen? Awit 11:7. Si Yahweh ay matuwid. Yan naman sabi dito, mabubuhay sumusunod sa Kanya. Kawikaan 1:33. Ngunit ang makinig sa akin, mananakan ng tiwasay. Mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Alam niyo po, ito ba, ang tao hindi nakikinig sa Lord, wala nang kapayapaan ng buhay. Wala. Kapag hindi po nakikinig sa Lord ng tao, wala kapayapaan ng buhay. Magulo. Magulo ang isip, magulo ang utak, magulo ang puso. At ang tao hindi sumusunod sa Lord, nagiging panggulo siya sa mga tao sa paligid niya. Kasi magulo na eh. Magulo na. Kasi hindi sumusunod sa Lord. Walang kapayapaan. Overthinker ang mga tao hindi sumusunod sa Lord. Kasi pag sumusunod ka sa Lord, hindi ka mag-overthink. Totoo yan. Ang mga hindi sumusunod, overthink. At nakakayo ng isip. Pati iba, pinag-isipan hindi tama. Amen po ba? Ito din. Kasi, pag alam mo sumusunod ka sa Lord, ito pwede mo i-overthink.
15. Kasi alam mo, sumunod ka eh. At wala, ito ba, ang sumusunod sa Lord, hindi na ba nakapalasin sasabihin na ibang tao kasi alam mo sumunod ka? Parang katulad sa akin natin, maraming mga kulala natin. May mga tayo, pinatawag ako sa church, ganito. Ako naman kalmado sa isip ko. Ang mga tao ko, hindi mag-isip mo. Pero sa isip ko, ikaw ang bahala din sa mga tao din. Alam mo nung ginawa ko, tama ba lang talaga yun? Bakit? May mga time na sa church, pinakontak ako. May mga time pinatawag ako dahil dito. Ako hindi ako nagpapanik kasi alam ko na sa totoo ako. Hindi ako nagpapanik kasi alam ko na sa katotohanan ako. Pero kapag alam mo lang talagang nasa katotohanan, overthinker ka. Panik ka. Totoo yun. Pero pag once na alam mo na sa totoo ka, nasa tama ang ginagawa mo, hindi ka nagpapanik. Kahit pag-usapan ka ng iba, alam kayo dyan. Kasi at the end of the day, naniniwala ko yun ako sa bunga. Hindi sa bunga ka. Yan diba? Yun yung mindset eh. Yung, tipo, usapan niyo ako, sige, usapan niyo ako. Pero ang dito, mananaig pa rin po ang tama sa harapan ng Lord. Amen po ba? Kapag alam mo na sa tama ka, sapat na yun na hindi ka sila nabahala sa'yo. Pero kapag hindi ka sumusunod, wala ka payapaan yan. Panik ka na sa isipan mo, gulo-gulo na isipan mo, apiktado na gawain mo sa Lord. Kaya importante ang sumunod. Amen? Maliit na bagay, pag yan pinalaki mo ng pinalaki, yan ang start ng kabuluhan. Wala naman kung, alam po, hindi naman malaki ang sa bagay kung hindi mo pinalaki. Amen? Kaya dapat marunong kang tumuldok. Sa'yo pa lang dapat tumuldok na. Amen po ba? Amen po ba? That's Kawikaan 1:3. Kawikaan 4:4. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi sa aking mga aral, buong puso kang manahan, sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Kaya importante po ang makikinig. After this topic, talagang I declare lahat marunong naman makinig. Amen? Hindi yung inaaway mo pa si leader mo. Meron ako nagbabalita na inaaway si leader. Bakit ganun? Alaway ka pa. Hindi, magkatigas ka pa. Sabi ko na, magkatigas ka pa. Pag nakarating talaga sa akin ito. Alam mo, hindi ganyan ang mga listener. Minsan hindi ako nagpag-away sa leader ko. Alam niya na rin, kahit tanongin ng mga leader ko. Sa sila nagpumpa, hindi ako nagpag-away sa mga leader ko. Hindi ako nagsagot-sagot sa kanila. Kaya I know what I teach. Ewan ko ba? Tanongin naman ang leader ko. Kaya ko kayo, tanongin niyo sila kung nakipagsagutan ba ako sa kanila? Pag may pinagawa ba sila, hindi ko sinusunod? Tanongin niyo. Kaya meron akong lakas ng loob na correct. Kasi hindi ko yung ginawa. Hindi ako nagsagot. Kahit hindi ko maintindihan yung binaturo mo, hindi ako nagsagot talaga. Hindi ako sabing hindi. Kasi kung may listening heart ang tao, may listening ears din yan. Di ba sabi nga, may tayo ang puso? Kung wala kang puso, wala kang tayo na. Di ba? May tayo ang puso? Mayroon. Di ba? Sabi ko, may tayo ang puso. Kasi di ba yung heart, may ear doon sa loob. Kung wala kang puso, wala kang tayo na. Kung wala kang puso sa Lord, bili ka sa Lord. Kaya, napaka-importante maintindihan po natin yan. Yung mga tao hindi na marunong makinig sa Lord, wala na yung puso sa Lord. Kasi ang totoong tao may puso sa Lord, mayroon ng pakikinig sa Lord. Kasi gamitin ang puso. Kaya, that's number 2. Number 3. Siyempre, number 1, alam na natin yung bunga, pagiging sumunod. Number 2, ano ba yung bunga pag sumunod? Number 3, maging masunurin na tayo. Hebrew 12:25. Kaya huwag kayong tumangging makinig sa kanila kung nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makikinig sa nagsasalita mula sa langit? Sipin niyo po kung sa mga nasa lupa nga, tumatanggi ka na. Alam mo, yung mga ginagamit mo sa lupa, kung tumatanggi ka na sa mga pagtutuwid nila at pinalasahan ka ng Lord, mas lalo na pag si Lord din ang usap sa iyo.
Kasi sa Bible, ganun po eh. May mga ginamit ang Lord na tao para pagsabihin yung mga tao, hindi sila nakinig. Kaya pinagsahan ng mga tao yun. Ano na lang pag ang Lord mismo ang nausap sa iyo, pero hindi mo siya sinunod talaga. Mas matindi po ang Lord. Sa isang banda, kung doon pa lang sa tao na ginagamit ang Lord, di ka naman marinig, makinig, saan pa kaya? Hindi mo nakikita. Amen mo ba? Yung mga tao gusto mong usapin ng Lord, samantalang yung Bible nga, hindi mo sinusunod. Yung leader mo nga, hindi mo sinusunod. Tapos i-expect ko sila pa nangungusap sa'yo? Hindi po ganoon. Hindi. Sabi mo, si Lord nangungusap sa akin, pero sa leader mo, hindi ka nakikinig. Hindi yan si Lord. Kasi nagturo ng pag-rebelde. Tatandaan mo, tatandaan niyo po, never ng Lord papayagan na i-dishonor yung nilagay ng leader sa'yo. Hindi gagawin ng Lord yan. Wala kang mababasa sa Bible na nangusap ang Lord dito, tapos hindi nangusap sa leader niya. Walang gano'n. Amen mo ba? Wala. Laging may confirmation dapat yun. Kasi magiging magulo ang sistema ng Lord. God is the God of system. Yung sabi, nangusap sa akin ng Lord, hindi na lang kita leader. Siya na lang leader ko. Ayos. Sino yan? Saan yung verse? Pakita ko sa akin. Baka nagawa ka na sa sarili mong libro. Ano yan? After Revelation, yan na yung sunod? Yung mga pangusap na kinusap ako ng Lord. Magano ka na raw? Ganito ka na raw? Ano ako sa libro? Kausap. Kinausap ka. Kung makausap ko lang para sa iyo. Katandaan mo yan. Kaya, napaka-importante makinig. Amen ba? Dito sa church, marami na kong naligaw dahil hindi marunong makinig. Dahil pinapakinggan, naligaw. Nakikinig dito, nakikinig dito, kahit hindi faithful yung tao, pinapakinggan niya. Basta maganda yung, alam mo, ito yung hindi ko maintindihan. Bakit kinakinig pag hindi faithful yung tao? Ang bilis lang makinig sa mga, alam mo, hindi ganun ha, as a Christian, marunong ka makinig dapat sa faithful. Amen mo ba? Hindi naman faithful yun, pakinggan mo ba? Amen mo ba? Mas okay pang magbasa ka na lang ng Bible, yun yung sundin mo, kaysa makinig ka sa hindi faithful. Amen mo ba? Kasi hindi, wala nangyayari pag gano'n. Yung spirit pa siya. Amen mo ba? Makinig tayo dapat sa Lord. Be a listener. Matthew 7:24-25. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita, kung ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Nung lalong malakas bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang taong nakikinig, anuman ang pagsubok ng pagdaanan niya, hindi yan magigiba. Automatic, ang taong nakikinig, anuman pagsubok ng pagdaanan niya, nakatayo yan, nagpapagamit yan sa Lord, faithful yan. Talagang si Lord ang pundasyon niya. Amen? Kasi nakikinig. Pero the moment na hindi ka na nakinig, pag-iwang-iwang ka na naman. Pag-iwang, sala sa init, sala sa lamig, nakikiramdam na naman. Sabi dito sa kapit natin nakaraan, ang taong sumusunod sa damdamin, parang hayop. Nagiging hayop ka na naman. Nagiging aso ka na naman, nagiging pusa ka na naman. Ano ka ba, gaga? Ipis? Palaka? Ano? Kaya kasi hindi na sumusunod. Pero the moment na sumusunod ka sa salita ng Diyos, yung salita ng Diyos yung magbibigay ng tapang sa'yo para mag-stand ka talaga. Amen? Walang masyado sa Bible ang sumusunod na pag-iwang-iwang. Lahat, kahit na nahihirapan sa Bible, tuloy-tuloy. Sabi nga diba ng mga apostol, dumaan kami sa pagkakapighatian, sa hirap, sa tindi. Pero pinagmamalaki pa nila yun. Matindi talaga. Pero makita mo, gamit na gamit talaga sila. Pigang-piga. Wala ko sila nakita na naging unfaithful. Ano lang pinagdaanan nila, makita mo yung commitment nila, tuloy-tuloy sila. Yun yung mga taong nakatayo sa bato. Yun yung mga taong sumusunod. Kaya automatic na, kapag ang tao hindi na sumusunod, ibig sabihin, pag ang tao talagang makita mo, paano mo, ibig sabihin, hindi na siya sumusunod. Ito po yan. Kapag hindi ka na sumusunod, kapag hindi ka namin nakikita hindi kita nakikita, pero yung bunga mo talaga, doon na nakikita ka sumusunod ka. You cannot fake the fruit. Amen po ba?
lalabas at lalabas ang totoo kapag pinipigat ka. Amen po ba? Alam mo yung pagsubok eh. Amen po ba? Kaya, napaka-importante makinig na. John 5:24. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi siya aatungan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Kaya, makinig. Amen po ba? Amen po ba? Madaling mag-serve. Sabi ng iba, gusto ko mag-serve sa Lord. Makinig ka kung gusto mo mag-serve. Amen? Kung gusto mo mag-serve, makinig. Kasi kung hindi ka makinig, hindi ka pwede mag-serve. Amen? Lahat ng gusto mag-serve, marunong dapat makinig. At automatic, ang taong hindi nakikinig sa Lord, hindi siya tumpa. Sabi sa Bible, John 10:27, nakikinig sa akin ang aking mga tumpa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Diba? Ang tupa, nakikinig sa pastol. Kung hindi ka pinapastolan dito, hindi ka nakikinig. Sabi, kung ako nilagay mo dito ng pastol, kung ikaw talaga yung tupa, nakikinig ka. Kung hindi ka dito, baka iba yung pastol mo. Pwede naman yun, wala namang pastol eh. Baka may ibang pastol. Pero kung lahat na lang ng pastol na pinadala mo hindi ka nakikinig, hindi sabihin ka na tupa. Tupa ka na. Hindi na talaga. Kahit sa kayo na pastol, hindi ka nakikinig, tapos tupa ka. Hindi po. Dito sa church, kung talagang dito ka tinawag ng Lord, kung talagang pinapapastolan ka sa akin ng Lord, dapat nakikinig ka sa pastol mo. Amen po ba? Kung hindi ka para dito, lipat ka sa ibang church. Makinig ka doon. Kung hindi ka pa rin nakinig doon, nag-isang daan ka ng church, wala pa rin, baka yung mga 101, doon ka na. Kung wala pa rin, sumalangit na wala. Alam mo yun? Kasi, grabe na rin kung isang daan, hindi ka pa nakikinig. Hindi mo pa nakita na hindi ka to ba? Mas mabuti pang magpakasama ka na, patanggapin na kita. Di ba? Maligtas ka pa. Kaya palagay nga naman, tanggapin mo si Lord. Pagbukas mo, langit pa ako. Di ba? Pero yung point natin dito na, yung point dito na talagang kung talagang kung pakalikinig ka. Amen mo ba? Amen mo ba? Kung hindi ka dito, iba. Baka doon nakikinig ka. Amen mo ba? Ano nakita natin? Si Lord ang pinakapastol dito. Dapat makinig ka sa boses ng Lord. Amen? Amen po ba? John 10:27. Talagang yung iba, hindak pag pakikinig. Amen. Amen po ba? Amen. Pag pakikinig, parang talaga, parang may malaki ng tumili Ano ba ang problema? Spiritual o physical talaga? Ilan ba kayo huling linis? Sa bahay ng stick doon. Di ba? Baka yun yung problema. Baka buo-buo na yan. Diba? Pero kung